kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Magandang araw po sa kanilang lahat. Ako po si Eric Tan, nagbabalik po muli sa araw na ito sa internet broadcast natin dito sa Lan Aswan Bayanihan. It's a Pangarap Citizen Journalism brought to you by Lan Aswan Bayanihan, Boses ng Pangarap. Magandang araw po at ako po yung nagpapasalamat sa ating buong may kapal na binigyan po muli tayo ng pagkakataon na tayo po ay makapag-ere at ating pong mapag-usapan yung isa sa mga mahalagang usapin ng ating buhay, lalong-lalo na diyan sa mga pinanganak, lumaki at nagkaroon ng muwang sa buhay diyan sa ating lupa sa Pangarap Village, Barangay 181 at saka Barangay 182. Ngayon po ay patuloy po ang ating pagpapaliwanag doon po sa mga nauna ng video. Ito po ay pangatlong video na gagawin po natin ngayon. Loobin ng Diyos na pahintulutan niya tayo na gumawa pa ng panibagong video po dito sa ating agenda nga at sinusulong na tingin natin ito po ay totoo, ito po ay makatarungan at ito po ay makabuluhan sa lahat ng kapitbahay natin diyan sa dako ng Pangarap Village, Caloocan City, Caloocan City North, Barangay 181 at Barangay 182. Kung ang ABS-CBN po ngayon ay nakikipagbaka sila doon sa 11,000 plus na empleyado nila na mawawalan ng trabaho at hanap buhay dahil nga sa nangyaring pagsara o pag-off-air nila itong mga nakarang araw. Di bagata yung mga taga-Pangarap ay mas lalo naman din na may kabuluhan ng ating pagpunta sa internet at pagbo-broadcast ng ating mga hinain dahil ang pagkaalam po natin, tayong mga taga-Pangarap dyan ay umigot kumulang na 40,000 voters or residents dyan po sa ating lugar. Kung ang 11,000 po ay umagat hapon na nagkakalampag sa ating Pangulo, sa ating Congress, sa ating pamahalaan, ano pa kaya tayong 40,000 plus na nandiyan nakatira sa dako ng Pangarap Village, mas marami po ang bilang natin. Okay? So kaya po tayo hindi rin tumitigil, hindi po tayo humihinto sa pagbo-broadcast natin. Hindi naman po tayo binabayaran dito. Ito po ay dahil sa ating nakikitang kabuluhan ng ating layunin. Konting review lang po. Punta na po tayo doon sa ating pag-uusap. At ang intended viewer nga po natin ay ang ating Pangulong Duterte dito sa ating pag-broadcast. Harinawa tayo po ay for some reason ay marinig niya po at maintindihan yung ating pong hinanaing. Katulad nung 11,000 plus na employee din naman ng ABS-CBN. Sasabayan po natin kaliwat kanan yung pangangalampag ng ABS-CBN at pangangalampag naman ng Pangarap Citizen Journalism, Lan Aswan Bayanihan through
Boses ng Pangarap Broadcast. Okay? Yan po ang ating gagawin sa mga susunod na araw kung loloobin ng Diyos. Tayo po ay magsasama-sama upang pagsamahan nga po itong usapin na ito. So, konting review lang po dun sa mga nakaraang pag-uusap natin. Kung maaalala niyo pa po na ang ating pinapaliwanag dito, yung unang-una, ay yung sa PD 293, kung maaalala niyo po, na sinasabi natin doon sa PD 293, yun po ang pinaka ating tinatawag na kumbaga preamble or Magna Carta ng ating pinag-uumpisahan na pag-uusap diyan po sa ating lugar. At yan po ay sinabi nga ng ating Pangulo through Presidential Decree 293 noong 1973. At sinasabi natin, marami pang mga kasabayan niyang katulad ng Presidential Decree na ginawa ng ating Pangulo, katulad nga ng Presidential Decree 292, na naggagawad na mabigyan ng tax exemption yung SIFDEC, yung Southeast Aquatic Association na samahan na hanggang ngayon po ay buhay pa. Hindi po siya kasamang na void noong Presidential Decree 293. At nandyan din po yung Presidential Decree 299 Series 1973 pa rin na nagsasabi naman doon ginagawang person of authority ang mga barangay captain natin at yung council. Diyan po nangyari yan sa Presidential Decree 299 noong 1973. At marami pang iba, yung paggawa din ng lupa sa mga PSG natin na diyan nakabase sa malapit sa Malacanang. Yan din po ay dahil po sa Presidential Decree din ng ating Pangulo noong 1973. Kaya kung titignan po natin yung usapin po dito, sinasabi natin kung nagkaroon ng GR number 70484 noong January 29, 1988 na pinapawalang bisa nga po yung tinatawag na PD 293 dahil sinasabi daw unconstitutional, bakit po yung mga ibang PDs na ginawa ng Pangulo ng 1973 ay nananatili pa rin hanggang ngayon. So, nagtatanong lang po tayo sa Pangulo dahil ang Pangulo ay lawyer, mas maiintindihan niya po yung ating hinaing. Although, hindi naman natin tinatawaran ang desisyon ng Korte Suprema sapagkat yan po ay desisyon ng ating Korte Suprema at igagalang po natin. Kaya lang po sa mga panahon na to, nagre-review lang po tayo, inaano lang po namin sa aming mga kapitbahay dyan sa Pangarap, binabalik tanaw po lang namin kung paano pong nangyari yung mga pagdidesisyon na ito. Kasi later on po, hindi naman namin nagagamitin yan. Ang gagamitin na lang namin ay hingi talaga po kami ng tulong sa ating Pangulong Duterte, Tatay Digong, na baka for some reason through a award, through agrarian reform, ma-award niya po sa amin uli sa kanyang kapangyarihan na nasa kanya ngayon, yung aming lugar dyan sa Pangarap Village, Barangay 181 at Barangay 182. Katulad din naman nung ginawa niya sa Boracay, meron naman tayong pattern na yung mga tao sa Boracay ay nakunan din ng kanilang mga lupain doon dahil sa lumaganap nga na tourism doon at maraming mga negosyante nagtayo ng mga hotels, nagtayo ng mga resorts, nagtayo ng kung ano-anong tourism destination at naapektuhan ang mga pag-aari ng mga lokal na mga naninirahan doon. At nung pinasarangan ng ating Pangulo yung Boracay noong mga nakaraang taon, ay nakita niya yung naging sitwasyon din ng
mga lokal na naninirahan doon, wala pa yung turismo. Alam niyo po ba kung kakalkalin niyo yan, kung bakit sumikat ang Boracay? Through ano din po yan, PD declaration ng Pangulong Marcos nung mga unang panahon. Alam ko mga 1978 po yan kung kakalkalin natin. Wala lang po tayong panahon ngayon. Pero alam ko connected din yan. Kaya sumikat po ang Boracay. Nakinabang po yung mga tao dyan na naninirahan o nagninegosyo ay dahil din po sa PD yan, no, ng ating Pangulong Marcos noon. Kaya kung binoid nila yung PD 293, sana naisip nga natin parang hindi nagkaroon ng malalim na pagtingin siguro dito, no? Hindi naman natin tinatawaran yung kakayanan ng ating mga judges, particular yung Supreme Court Justice ng mga panahon na yon. Pero diyan meron din ako nakita na mahalagang pag-uusap diyan sa Supreme Court Justice nasa Judge T. Hanky noong taon na yan, 1988. Alam naman natin na merong, kung babalikan nyo po, mag-conduct po kayo ng konting research, meron parang iringan ang ating Presidente Marcos kay hindi pa siya Chief Justice noon hindi nga siya maging Chief Justice ata nung panahon ng panahon ni Marcos, naging Chief Justice lang siya nung panahon ni Cory Aquino. Kung search niyo po yan, doon lang po siya ginawang Chief Justice, dahil nga po merong mga iringan na nangyayari nung panahon ng ating Pangulong Marcos diyan, kaya ewan ko, baka rin yan, naging isang factor din, baka kaya naging ganun yung decision ng GR number 70484 noong January 29, 1988. Wag nawa sana na makaapekto yung relationship ng ating Pangulong Marcos at ni Judge T. Hanky na naging Chief Justice noong panahon ng 1988. At siya nga ang isa sa mga humatol dito sa GR number 70484. Ni-review na rin po natin ng konti ito nung mga nakaraang video natin. At marami nga rin po akong napansin dito na medyo questionable. Siguro panahon din po ito para itama ko po yung aking pag-intindi nung mga nakaunang video na pinalabas natin. Kasi yung pag-intindi ko dito nung una, nakakalito po kasi itong part na ito dito. Yung kung pagpapansinin niyo po yung pagkalatag nila nung entry dito sa parties nung mga nagkaso, Roman C. Tuason, Remedios Tuason, by attorney in fact, Trinidad S. Bisdo, petitioner, BS, pansinin niyo po, nakakalito po ito. Kaya itong si Tomasa Bartolome at Consuelo Heights, na pag-intindi ko o nadiskitahan ko, nakala ko kasama siya doon sa tinatawag na respondent. Hindi naman pala siya respondent, kasi nakahanay siya doon, pansinin niyo, nakahanay siya doon sa BS Register of Deeds, Caloocan City, Ministry of Justice and the National Treasurer. Nakahanay siya doon sa baba directly, respondents. Tapos nakapasok Tomasa Bartolome in her own behalf and in behalf of the other members of the Consuelo Heights Homeowner Association. Yung pala, petitioner sila, intervenors. Ito po, petitioner sila, intervenors, hindi po sila yung respondents. Kasama po sila ni Orlando Rayos na petitioners, intervenors dito po sa kaso. Kaya aking pong kinokorek yung una ko pong pag-intindi doon sa unang video natin na ilabas, na naikabit ko po si Tomasa Bartolome at si Consuelo Heights doon sa respondent. Hindi naman pala. Nakakalito. Tanong ko doon sa mga sa Supreme Court entries kung ito ba talagang ganito po ang normal na pag-iintrada ninyo ng petitioner at respondents. Medyo po nakakalito itong pagkahanay dito ng Tomasa Bartolome
at saka yung Consuelo Heights, ano? Dapat binaba ng konti eh. Hiniwalay ng konti another sentence or another entry dito, parang yung ginawa sa Orlando Rayos. Napansin niyo po ba yan, mga kapitbahay sa Pangarap? So nakakalito po yan, nakakalito. Kung hindi niyo po titignan ng maayos, malilito po kayo. Ang akala niyo po, si Tomasa Bartolome at yung Consuelo Heights Homeowner Association ay kasama dun sa respondents, kasama dun sa Register of Deeds, kasama sa Caloocan City, kasama sa Ministry of Justice. Yung Ministry of Justice, DOJ na po ngayon sa panahon na yan, kasama sa National Treasurer. Ano? So parang medyo nakakalito po ito. Ano, bakit ganun yung pagka-entrada? Kaya pala nung doon sa statement, doon sa loob ng content noong case na to, nabasa ko doon na parang nag-agree talaga si Consuelo Heights kay Roman Tuason na naapektuhan din siya ng PD 293 ng Pangulo. Ano, na parang nakunan din ata siya ng lupa. Kaya pala petitioner din pala siya, intervenor. Pareha sila ng kaso o pareha sila ng hinanaing ng mga Tuason, no? Katulad sila ng hinanaing ni Orlando Rayos. Pansinin niyo po 'yan, mga kapitbahay sa Pangarap. Ano, ang galing ng ng entrada nila. Hindi ko lang alam kung ito'y SOP diyan sa Supreme Court na ganitong pagka-entrada. Napansin ko lang po, doon sa mga lawyer po natin na makakapanood ng video po na ito, kung maaari po, komentuhan niyo po kung tama po itong pagkagawa ng entrada. Kasi sa akin pong, ako po simpleng tao lamang po, normal citizen lang po ako ng Pilipinas, parang nakakalito, na nakasama doon sa, lalo na itong Tomasa Bartolome na to, nakasama doon sa respondent. At kinwestiyon ko nga rin po yung Consuelo Heights Homeowner Association, kung maalala nyo nung una, na wala po akong makitang Consuelo Heights sa HLURB, doon sa association. Wala pong naka-entrada. At sa aking pagre-research yun, itong Tomasa Bartolome, napansin ko halos lahat bandang Quezon City siya bumabagsak, Novaliches, kung i-google nyo yung Tomasa na yan, kasi parang Doña po ata yan kasi may Doña Tomasa village or subdivision yan sa Novaliches, at saka meron din, nandiyan din sa Novaliches yung Bartolome, subdivision, Bartolome village, Bartolome, dyan ko nakita yan, yung mga pangalan na yan. So kung tama nga po yung pag-aanalisa ko, kasi dito sa PD 293 na sa Tala Estate o dito sa bandang yung mga titulo na nabanggit, wala pong ganyang pangalan Wala rin po yung Consuelo Heights Homeowner Association dito So parang hindi sila taga rito. Hindi sila taga Pangarap Village, So ewan ko kung anong agenda nila, bakit sila nakisawsaw, naging petitioner intervenor sila. Iniisip ko baka may sarili silang dyan sa bandang Quezon City, ganyan din ang problema nila. Naapektuhan sila ng PD 293, kaya nakisawsaw na rin. So, diyan pa lang sa dalawa na yan, medyo parang questionable na sa akin. Ang talagang respondent dyan ni Roman Tuason, itong Register of Deeds, Caloocan City, tsaka Ministry of Justice, at tsaka National Treasurer. Okay? Yung apat na sangay ng pamahalaan na yan. Ang hindi ko lang malaman, bakit hindi dito kung itong mga ito nag-petitioner intervenor, Consuelo Heights, Tomasa Bartolome, tsaka Tusing Orlando Rayos, bakit ang Mahay na siyang direktang beneficiary po ng PD 293 ay hindi na kasama dito, hindi siya nag-intervene din dito sa kaso. So hindi ko malaman kung ito ay moro-moro o gawa-gawa lamang o talagang totoong kaso ito na nangyari. So pagpasensyahan niyo na po yung aking haka-haka. Doon po sa mga ito po ang specialty o ito po ang hanap buhay sa mga lawyer natin dyan o judge na nakakapakinig po sa akin.
i-correct nyo po ako kung may mali po akong pag-oobserba, no? Dito sa mga nababasa natin. So, yan po yung pinaka-review, ano? Review lang, tumagal na naman tayo ng 20 minutes, ano? Medyo mahaba talagang discussion ito. Ganun pa man, puputulin ko po muna dito para hindi po mahaba yung panonood nyo. Tapos, magkakaroon na naman ako ng pang-apat na video. Ano po, para hindi po kayo mahirapan na magnguya ng ating pinag-uusapan. Basta, ang mahalaga dito sa pinag-uusapan natin, binabanggit ko nga yung PD293 na pinagmula ng ating pagsasama-sama dyan sa Pangarap Village na 1973. Tapos nagkaroon ng en-banc case, GR number 70484 na January 29, 1988 na nag-apila itong si Roman Tuason, ano? BS Register of Deeds, Caloocan City, City Hall, Ministry of Justice, and National Treasurer. At ang intervenors, petitioners nila, Tomasa Bartolome, Consuelo Heights Homeowner Association, at saka itong si Orlando Rayos. Doon sa respondent natin, ang nag-respond yung Solicitor General, ano? O Solgent na sa panahon natin ngayon, ano? So, yan lang po. Yung, gusto ko pa rin actually himay-himayin yan yung content, para makita po natin bakit nagkaganon yung kaso, ano. Ganun pa man, wag niyo pong ipagkamali na kino-question ko po itong decision ng ating korte, Supreme Court, lalo na pag Supreme Court kasi wala na yan, tapos na talaga dyan. So ginagalang po natin yan. Ang ano lang po, napag-uusapan lang dahil kailangan nga po maintindihan ng aming mga kapitbahay dyan sa Pangarap, lalong-lalo na yung mga possible na mga bata na tumatanda, yung mga teenagers natin, para po maintindihan nila itong aming pinaglalaban po dito. Okay? So, yun lang po. Putulin ko po muna dito, tapos another part 2 na naman video, ano, sa susunod nating pagsasama-sama. Para po hindi po tayo mahirapan na ngumuya noong ating pinag-uusapan. Okay. So, sa pagtatapos po, gusto ko pong ipakinig po sa inyo uli yung ating mahiwagang team song, ano? Kumapit ka lang, na kinanta ni or performs by Mela. Okay? So, ito po, magsalo-saluhan po natin. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban, huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo'y maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalaw, kumapit ka lang.